nagkasal ang emperador sa kanyang puting liwanag ng buwan, ako'y namatay na nag-iisa sa Cold Palace. Walang nakapansin na wala akong hininga pero hindi alam nila. Ako ang natatanging tagapagmana ng bihigong. Ang emperador ay umiyak sa harap ng aking libingan, pero ako'y nakarating na sa labas ng hangganan. Nagpipiesta sa isang tavern at hinimas ang abs ng gwapong lalaki mula sa west. Ang buhay sana'y masaya hanggang sa may lindol na gumiba sa Imperial Tomb. Nalaman ng emperador na sa aking kabaong, punong-puno ng bulok na patatas, at nagalit ang emperador. Nagpasiya siyang hukayin ang buong mundo para lang mahanap ako. Nang dumating ang balita na ikakasal na Chu Zhaoyuan at Lin Wei, ako'y nasa Cold Palace, kumakain ng malamig at panis na kanin. Ang aking maid, Qing He, ay naawa sa akin. Sinabi niya sa eunuko na nagdala ng pagkain. Ang mahal na reyna ay pinagbawalan lang, pero siya'y isang imperial concubine pa rin. Ang eunuko ay natawa ng mapanuya. Alam mo na imperial concubine siya, pero sa imperial concubine, may Empress. Sumusunod lang ako sa utos ng Empress. Namula ang mata ni Qing He sa galit. Alam niya na Lin Wei ang sinadyang humamak sa akin. Pero walang sinuman sa palasyo ang nagsalita. Alam ng lahat na Lin Wei, ang magandang babae na bagong pumasok sa palasyo, ay ang White Moonlight ng Emperador Chu Zhaoyuan sa loob ng dekada. Sinasabi ng lahat na siya'y mabait at maganda, parang diyosa na bumaba sa mundo. Malinis at walang bahid. Kahit ang eunuko na nagdala ng pagkain ay pumapanig sa kanya. Mahal na reyna, nagtangka kang patayin ng Empress, pero pinabayaan pa ng Empress ang buhay mo. Napakabait na niya. Nagalit si Qing He. Ang mahal na reyna ay napagbintangan. Pinigilan ko siya para wag magsalita. Kahit Chu Zhaoyuan ay hindi naniniwala. Anong silbi ng pakikipag-usap ko sa eunuko? Ang eunuko ay umismid at umalis. Narinig ko ang mga guard sa labas na nag-uusap. Sinasabi kung gaano kamahal ni Chu Zhaoyuan ang Lin Wei at kung gaano kahanda ang kasal. Huwag masyadong malakas. Baka marinig ng nasa loob. Kahit marinig, okay lang dahil sa ilang taon kasama ang emperador. Nagtangka siyang patayin ang Empress. Hindi papayag ang emperador na siya'y mabuhay at lumabas ng Cold Palace. Sa gitna ng mga ingay ng mga usapan, ako'y umupo sa kama at nag-cross-legged. Ipinikit ang mga mata at nagsimulang mag-practice ng paghinga. Qing He ay nagdala ng tubig para sa paghihilamos. Nakita niya ang ginagawa ko at nag-alala. Lumapit siya at tanong ng mahina, "Mahal na reyna, nag-practice ka?" Nanatili akong nakapikit at unti-unting umiling. Lalo nag-alala si Qing He and ginisgis niya. "Mahal na reyna, gusto mong tumakas? Alam kong may skills ka, pero ang palasyo'y puno ng mga guard at sa labas ay may mga patrol. Kahit ang pinakamagaling hindi makakatakas." Binuksan ko ang mga mata. Ang paghingay pumasok sa dantian. Hindi alam ni Qing He na nagpractice ako ng bihigong. Ako'y Yun Shu, ang natatanging tagapagmana ng bihigong sa mundo. Noong ako'y 4 taong gulang, ako'y isang ulila, nakikipag-agawan sa asong gubat sa kalahati ng kamote. Nang manalo ako, nakilala ko ang aking master. Ang aking master ay isang maliit at bilog na matanda. Sinabi niya na ako'y may magandang bone structure at tanong kung gusto kong maging estudyante niya. Tanong ko, "Pag estudyante mo, may inihaw na kamote?" Sinabi ng master, "Meron kaya?" Sumali ako sa grupo ng aking master. 3 lang ang buhay sa grupo namin. Ang guro ko, ako, at isang matandang pawikan. Ayon sa sabi-sabi, 10,000 taon na ang edad ng matandang pawikan. Ang paraan namin ng pagsasanay ay ang pagmasid sa mabagal na paghinga ng pawikan. Isipin mo na ikaw ang pawikan. 800 taon na hindi humihinga, 1,000 taon na hindi kumakain o umiinom, 10,000 taon na hindi gumagalaw. Ito ang kung fu ng paghinga ng pawikan. Kapag napino ang kung fu ng paghinga ng pawikan, ito ang kung fu ng pagpigil ng hininga. Dahil napakabagal ng paghinga, parang wala na ito. Kapag pinipigil ang hininga, parang nag-hibernate kami. Hindi kumakain, umiinom, o humihinga. Napakabagal ng metabolism. Noong ako ay 15 taong gulang, natapos ko ang pagsasanay. Napakahusay ng kung fu ko. Mas mahusay pa sa guro ko, pero mabilis kong napansin. Walang silbi ang pagtatapos ng pagsasanay. Kapag natapos ang pagsasanay ng iba, maaari silang magbukas ng langit. Kapag natapos ang pagsasanay namin, napakapawikan lang kami. Masamang matanda. Naloko ako. 11 taon na pagsasanay, walang nangyari. Pero hindi ako binigyan ng pagkakataon ng guro ko. Sa pamamagitan ng sulat, nakapagmahal siya sa isang matandang babaeng kaibigan. Naglakbay siya ng malayo para makipagkita sa kanya. Para sa akin, natapos ko ang pagsasanay. Kaya, maaari ko nang mabuhay mag-isa. Ganoon lang, 15 taong gulang ako, nasa kalye ulit. Pero mabuti ang guro ko. Sa mundo, ang mga tiyuhin at tiyahin ng ibang grupo ay nagpapakain sa akin. Ngayon, sa MA, nag-aral ako ng sword. Bukas, sa Badao, nag-aral ako ng malaking kutsilyo. Naglakad-lakad lang ako. Naglakad-lakad ako. Nakilala ko si Chu Zhaoyuan. Noon, hindi pa emperador si Chu Zhaoyuan. Siya ang ika-6 na anak. Hindi pinapansin. Naglakad siya sa isang kainan. Pero may mga assassin na pinadala ng Crown Prince. Sa paningin, ang mga assassin ay gagawa ng masama sa Chu Zhaoyuan. Ginamit ko ang natutunan sa email, ang palm strike. Mabuti ang resulta. Natalo ko ang assassin. Pagkatapos, nahuli ng mga guard. Nagpasalamat si Chu Zhaoyuan. Salamat, binibining mandirigma. Mula sa mga nahulog na pagkain,
Kinuha ko ang isang chicken leg, pasalamat lang sa salita, walang pera. Tumawa si Chu Zhaoyuan. Inabot niya ang kamay sa akin. Gusto mo bang sumama sa akin sa palasyo? Tanong ko. May chicken leg ba? Sabi ni Chu Zhaoyuan. Mayroon. Ganoon lang. Sumama ako kay Chu Zhaoyuan sa palasyo. Napansin na siguro ninyo, walang ambisyon ako para sa pagkain. Sumasama ako sa peligro. Mula sa unang araw sa palasyo, narinig ko ang mga usapan ng mga tauhan. Ang mukha, parang si Lin Wei, ang anak ng Lin family. Si Lin Wei, nakapag-asawa sa hilagang prinsipean ng 3 taon. Hindi pa makalimutan siya ng po. Totoo, sa loob ng silid-aralan, may larawan pa ni Lin Wei. Mabilis nilang napansin na narinig ko. Hindi na nagsalita. Mabilis na umalis. Iwinasto ko ang aking mga balikat. Ano ba yan? Isa lang yan sa mga kwento. Noong mahirap ako, sumama ako sa isang storyteller. Naglakbay kami, nakabasa ako ng maraming libro. Kilala ko yan at hindi ako nag-aalala. Sa silid-aralan ni Chu Zhaoyuan, nakita ko ang larawan ni Lin Wei. Ang babae sa larawan, berdeng damit. Napakaganda. Talagang napakaganda. Ano kung kamukha ko siya? Sa buong mundo, ang mga magagandang babae ay pare-pareho. Kaya pagkatapos Chu Zhaoyuan ay nagpadala ng berdeng gown para suotin ko. Agad kong sinuot. Pinag-aralan niya ako ng musika, chess, pagsusulat, at painting. Agad kong pinag-aralan pero ginawa ko lang ng pabiro. Hanggang sa araw na iyon, sa warm pavilion, Chu Zhaoyuan ay uminom ng maraming alak. Hinagkan niya ako. Tiningnan ko ang kanyang maitim na robe. Ang kanyang maitim na buhok ay nakalatag. May matangkad na eyebrows at magandang mata. May malamig na amoy ng plum blossom sa katawan niya. Niyakap niya ako. Naramdaman ko ang kanyang mainit na temperatura at ang kanyang matipunong dibdib at manipis na waist. Nanginginig ako. Sa isip ko, sinabi ko sa sarili, Yunshu, ano ang karapatan mo para makatikim ng ganito? Hindi alam ni Chu Zhaoyuan. Ang panginginig ko ay dahil sa kagalakan. Akala niya natatakot ako. Inilagay niya ako sa warm bed. Mahinang sinabi niya sa aking tenga, huwag kang matakot. Aalagaan kita. Pagkatapos, tinitigan niya ang aking mukha. Matagal siyang tumingin at pinatay ang kandila sa tabi ng kama. Sa totoo lang, kahit hindi pa nag-asawa ang mga princess, normal lang na mayroon silang chambermaid. Pero Chu Zhaoyuan, ito ang una niyang pagkakataon. Walang makakaisip ang sixth prince na palaging tahimik at mahinahon. Pagkatapos, hinila ang kanyang puting shirt. Ay napakaiba. Nahirapan ako hanggang umaga bago ako nakatulog. Pagkatapos, kapag pumupunta si Chu Zhaoyuan sa aking kwarto, naging normal na ang pagtulog sa umaga. Chu Zhaoyuan ay talagang mabuti sa akin. Ang palasyo ay nagbigay ng mamahaling litchi. Bawat prince ay mayroon lang ng isang plato. Mabilis kong kinain lahat. Napagtanto ko na wala akong naiwan para sa Chu Zhaoyuan. Pero Chu Zhaoyuan ay tumawa lang at hinawakan ang aking ulo. Naaalala ko, Ashu ay mahilig sa matamis. Mula noon, kapag may masarap na sweets o prutas, Chu Zhaoyuan ay unang mag-iisip sa akin. Ang iba pang mga gamit ay hindi rin ako nagkulang. Sinabi niya, Ashu, walang ibang babae sa mansyon ng prinsipe. Ang pera ay para sa iyo. Kaya, hindi ako nagpanggap. Nagsimula akong gumastos ng malaki para tulungan ang aking mga mahirap na kaibigan. Alam mo, ang mga martial artist ay mukhang malakas, pero sa totoo lang, ay napakahirap. At Chu Zhaoyuan, kahit siya ang pinaka hindi pinapahalagahan sa mga princess, ay napakayaman. Iyon ay napakalaking kayamanan. Pagkatapos ng salita ni Chu Zhaoyuan, lahat ng mahirap na kaibigan sa mundo ng martial arts lumapit sa akin para humiram ng pera. Lahat ay binigyan ko ng buong puso. Ang ina ni Master Zhao ay may malubhang sakit. Walang problema. Ako ang magpapadala ng kilalang doktor at kukunin ang 8 maid para alagaan ang matanda. Ang mga female disciples ng Yu Qinggong ay walang pera para sa winter clothes. Walang problema. Agad kong ibinigay ang isang bundle ng mga banknotes sa Tailo Shop. Kasabay nito, para sa mga sisters, bawat isa ay bibigyan ng isang set ng accessories. Ang building ng Feiying Shanzhuang ay bumagsak. Walang problema. Ako ang gagastos. Tayo ay gagawa ng 10 o 8. Ang malaking gastos ko ay hindi tinatanong ni Chu Zhaoyuan. Sinabi niya sa katiwala kapag nakangiti lang ang Ashu. Walang problema sa gastos. Ang guro ay nagturo sa akin. Dapat gawin ang trabaho. Ginastos ko ang napakaraming pera ni Chu Zhaoyuan. Natural dapat magbigay ng halaga. Kaya nalaman ko na ang prinsipe at taksil na punong ministro ay nagplano at muling magpapahamak sa Chu Zhaoyuan. Nag-abang ako sa lotus palayok ng taksil na punong ministro, isang araw at isang gabi. Sa huli, matagumpay na pigilan ang plano. Pagkatapos, sa araw ng pag-aalsa sa palasyo, ang prinsipe ay nagdala ng mga sundalo sa mansyon ng prinsipe. Sa oras niya peligro, ipinagtanggol ko ang Chu Zhaoyuan. Ang aking likod ay malubhang nasugatan para protektahan ang Chu Zhaoyuan nang walang sugat. Matagal at mahirap ang trabaho. Sa huli, naipuslit ang Chu Zhaoyuan sa trono. Akala ko, kahit papaano, makakapagpahinga na ako at mag-e-enjoy. Pero dumating si Lin Wei. Sa totoo lang, gusto ni Chu Zhaoyuan si Lin Wei, hindi lihim sa buong kabisera noon. Pero noon kasi, si Chu Zhaoyuan ay isang anak sa labas na hindi pinapansin. Kaya walang may pakialam sa kanya. Ngayon, iba na. Si Chu Zhaoyuan ay emperador na, ang prinsipe ng Beian,
ang asawa ni Lin Wei, ay araw-gabi nanginginig sa takot. Baka magalit ang emperador dahil sa pag-agaw sa asawa. Kaya mabilis siyang gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay at isinauli si Lin Wei. Noong unang araw ni Lin Wei sa palasyo, dumalaw siya sa akin. Mas maganda siya kaysa sa larawan. Suot niya ang isang mahabang berdeng gown na manipis. Napakaganda at parang di gaanong makamundo. Noon, ako na ang itinalagang noble consort at bakante pa ang pwesto ng reyna. Pagbalik ni Lin Wei, kahit wala pa siyang opisyal na titulo, alam ng lahat na mahal siya ni Chu Zhaoyuan sa loob ng mahigit isang dekada at sa wakas ay nakuha niya rin siya. Kaya siya ang tanging karapat-dapat maging reyna. Malinaw na alam din iyon ni Lin Wei. Kaya nung unang pagkikita namin, hindi man lang siya nagbigay galang sa akin. Ngumiti lang siya at nagsabi, "Mukha ka nga talagang katulad ko," sabi ng mga tauhan sa palasyo ni Zhaoyuan. Tuwing kasama kanya, pinapatay niya ang ilaw sa tabi ng kama. Alam mo ba kung bakit? Kasi kapag madilim, mas kamukha mo ako. Oo nga pala, nakaberde ka rin. Tiningnan ako ni Lin Wei at ngingiti ng walang pakialam. Sayang. Parang nagpanggap lang na tigre, pero aso ang naging itsura. Hindi mo bagay suotin niyan. Tumango ako. Gets ko na, mahilig ka pala sa berde. Binibining Lin, sakto. May regalo ako para sa iyo. Anong regalo? Pumalakpak ako. Dumating si Qinghe at iniharap ang isang berdeng sombrero. Nang araw na iyon, namula ng husto ang magandang mukha ni Lin Wei. Sa galit, umuwi siya at nagreklamo kay Chu Zhaoyuan. Nang gabing iyon, dumalaw sa akin si Chu Zhaoyuan. Unang beses kong nakita siyang napakasama ng mukha. Sinabi ni Chu Zhaoyuan, "Pinahihirapan mo si Lin Wei?" Sumagot ako, "Hindi naman. Mabuti ang intensyon ko nang bigyan ko siya ng regalo. Pinili ko pa nga ang paborito niyang kulay." Nainis si Chu Zhaoyuan. Mula noon, hindi na siya muling bumalik sa aking palasyo. Dati, kapag may nakuha si Chu Zhaoyuan na mamahaling bagay, agad niya iyong ipinadadala sa akin. Pero ngayon, maging ang mga lychee mula sa timog o papagayo mula sa kanluran at lahat ng uri ng kayamanan, tuloy-tuloy na ipinadadala kay Lin Wei. Minsan, nang pumunta si Qinghe sa kusina para kunin ang aking bird's nest soup, sinabihan siya ng kusinero nang may pag-aatubili, "Pasensya na, Binibini. Kulang ang supply ng bird's nest ngayon," sabi ng emperador. Mahina ang katawan ni Binibining Lin, kaya sa kanya muna ibibigay. Kinukuha na nga ni Lin Wei ang paborito kong matamis at inagaw ito, pero parang hindi pa rin siya kontento. Minsan, nang magkita kami sa hardin, itinuro niya ang jade pendant sa aking baywang. "Hindi bagay sa iyo, noble consort. Ang pendant na iyan, bakit hindi mo na lang ibigay sa akin?" "Ayaw ko. Mahal iyon." Jade ang base at may dekorasyon itong gintong mga sanga ng kawayan. Pero hindi ko ibinibigay kay Lin Wei dahil sa halaga nito, kundi dahil ito ang unang regalo sa akin ni Chu Zhaoyuan. Noong kudeta sa palasyo, dala-dala ko iyon habang kasama ko si Chu Zhaoyuan sa gitna ng panganib. Habang ayaw kong ibigay, lalo namang gustong-gusto ni Lin Wei. Habang nagtatalo kami, dumating si Chu Zhaoyuan. Agad na lumuhod si Lin Wei. "Mahal na konsorte, nagkamali po ang iyong lingkod na babae. Ang iyong lingkod ay wala namang ibang hangarin, kundi hindi pa kailanman nakakita ng ganoong kagandang jade pendant. Kaya tumitig lang ng matagal, nananaghoy ang kanyang mga mata at may luha sa kanyang pisngi. Nakakahabag." Kumurap-kurap si Chu Zhaoyuan. Mabilis siyang lumapit at itinayo si Lin Wei. "Ano ang nangyari?" Umiyak si Lin Wei. "Emperador, totoong napatingin lang ako sa jade pendant na ito at labis na nagustuhan ito. Kaya hindi ko mapigilang titigan. Ngunit sinabi ng mahal na konsorte na inaasam ko itong jade pendant at gustong pilitin siyang ibigay ito sa akin." Tumingin si Lin Wei sa akin. "Mahal na konsorte, wala po talagang ganoong intensyon ang iyong lingkod." Humugot ako ng malalim na hininga. Kung mag-aartista si Lin Wei, siguradong isang bituin na siya sa teatro. Nanlumo ang mukha ni Chu Zhaoyuan. Tiningnan niya ang jade pendant at sinabi sa akin, "Konsorte, isang jade pendant lang ito. Ibigay mo kay Lin Wei." Nakalimutan niya na ito ang regalo niya sa akin nang magkakilala kami. Tumayo si Lin Wei sa likuran ni Chu Zhaoyuan. At ngumiti sa akin na may pagmamataas sa kanyang ngiti. Nagkunwari akong hindi ko siya nakikita at malamig kong sinabi, "Bakit ko ibibigay?" Sinubukan pang makipag-usap sa akin si Chu Zhaoyuan. "Konsorte, ilang taon ka nang kasama ng emperador? Marami ka ng magagandang bagay sa mundo." Iba si Lin Wei, marami siyang hirap na pinagdaanan sa hilaga at hindi naman siya mahilig sa ginto at jade. Karamihan ng ibang bagay, wala siyang interes. Ngayon lang, may nagustuhan siyang bagay ng ganito. Pwede bang pagbigyan mo siya? Bukod pa riyan, libo-libo ang ganyang jade pendant sa iyong palasyo. Tahimik akong nakinig hanggang matapos si Chu Zhaoyuan. Ngumiti ako, "Ganun ba?" Pagkatapos, kinuha ko ang jade pendant at itinapon sa lawa sa tabi. Ano man ang gusto niya, bigyan lang siya ng emperador. Ngunit ang aking mga bagay, ako lang ang dapat magpasya kung ano ang gagawin. Sinasabing natakot sa akin si Lin Wei ng gabing iyon. Pag-uwi niya, nagkasakit siya sa pag-aalala at hindi na nakabangon. Sunod-sunod na gamot ang iniinom niya, ngunit hindi pa rin gumagaling. Hanggang sa dakong huli, nalaman na may lason pala ang gamot. Ang nahuling tauhan ay nanginginig na lumuhod at inamin ng utos.
Si konsorte yun ang nag-utos sa amin at noong panahong iyon, buntis na si Lin Wei. Kaya nawala ang kanyang sanggol. Sumuong siya sa aking palasyo at umiyak habang mayakap ang isang walang lamang kuna. Mahal na konsorte, maaari kang mainggit sa akin dahil nakuha ko ang puso ng emperador. Ngunit inosente ang sanggol. Bago pa man ako makapagsalita, nahulog na siya sa sahig. Dumating si Chu Zhaoyuan pagkatapos. Itinayo niya si Lin Wei. Sumandal si Lin Wei sa kanyang dibdib at umiyak na maputla ang mukha. Para siyang maganda, ngunit marupok na porselana na parang babasagin sa susunod na sandali. Tumingin sa akin si Chu Zhaoyuan. Mahinang sinabi, Yunshu, wala kang karapatang mainggit kay Lin Wei. Dapat, alam mo ito, ang pagiging mabuti ko sa iyo sa loob ng maraming taon ay dahil lang sa kanya. Pagkatapos magsalita, umalis si Chu Zhaoyuan na mayakap si Lin Wei. Pag-alis niya, sa hapunan, ng gabing iyon, kumain ako ng 3 plato ng cherry pork, 2 tadyang ng tupa, 5 inihaw na pugo, at 4 mangkok ng matamis na keso. Patuloy na hinahampas ni Qinghe ang aking likod. Mahal na konsorte, dahan-dahan lang po sa pagkain, hindi pwede. Kapag mabagal ako kumain, lalabas ang aking mga luha. Sinabi ko kay Qinghe, kumain ka rin, baka hindi ka na makakain pagkatapos. Tama ang hula ko. Kinabukasan, dumating ang utos ng emperador. Ako ay nahatulan sa paglason kay Lin Wei. Ang kaso ay napag-alaman. Tinanggalan ako ng titulo bilang konsorte at ipinasok sa palasyo ng pag-iisa. Sa palasyo ng pag-iisa, nagkaroon ako ng maraming oras para gunitain ang nakaraan. Naalala ko ang sinabi ng aking guro. Sinabi niya, kapag nasa labas ng sitwasyon, malinaw ang pag-iisip ng tao. Kapag napasok sa sitwasyon, nagiging malabo. Sumunod ako kay Chu Zhaoyuan ng 7 taon. Akala ko, ako'y malinaw. Pero sa huli, napasok din ako sa sitwasyon. Ang pag-ibig ang pinakamalakas na sitwasyon sa mundo. Nahuli ang aking guro, tinalikuran ng pamilya at negosyo. At tumakas kasama ang magandang byuda. Ako rin ay nahuli. Nang hindi ko namamalayan, nagkaroon ako ng tunay na damdamin sa walang puso na emperador. Pero tinuruan din ako ng aking guro, kapag nagkamali ang tao, kahit anong oras gusto niyang magbago. Hindi pa huli. Unang beses kong napagtanto, napakadakila talaga ng aking guro. Tinuruan niya ako ng pinakatamang prinsipyo sa mundo at ipinasa rin sa akin ang pinakamabisang kasanayan sa mundo. Sa gabing ito, tahimik kong nag-meditate. Naramdaman ko ang pagbagal ng paghinga. Ang katawan ay parang lumulubog sa tubig. Sa malayo, ang ingay ng kasal ni Chu Zhaoyuan at Lin Wei. Hindi mabilang ang mga paputok na pinaputok. Ang saya, halos umaapaw hanggang sa palasyo ng pag-iisa. Nakaupo sa tabi ko ang Qinghe. Sa palasyo ng pag-iisa, kulang ang uling. Masuyong hinimas niya ang namumula kong kamay. Pinunasan ko ang luha niya. Huwag kang umiyak. Qinghe, malapit na tayong makalaya. Oo nga, alam mo ba kung ano ang mga kasamang ililibing kapag namatay ang isang konsorte? Kahit tinanggalan ako ng suot noong araw, ang titulo ko ay nandyan pa. Agad na namigat ang mukha ni Qinghe. Po, ano ba ang sinasabi mo? Mabilis? Mabilis. Ay, tinatanong ko lang, talaga. Gusto ko lang malaman. Nagbilang si Qinghe sa kanyang mga daliri? Marami? Halimbawa, ang konsorte Liu ng nakaraang emperador. May gintong hikaw na may eastern pearl, koral na pulseras na may 18 butil, gintong neckpiece na may turquoise at lapis lazuli. Nagkalkula ako sa isip, maganda, hindi lang sapat para sa buhay ko. Kahit walang-wala, sa 8 henerasyon, hindi mauubos. Masamang emperador, mas gusto niyang ilibing ang pera sa libingan kaysa gastusin para sa mga ordinaryong tao. Walang konsensya. Habang pumunta si Qinghe sa hardin para kunin ang damit, gumawa ako ng ilang bagay. Pagbalik ni Qinghe, lahat ay handa na. Tinulungan niya akong matulog. Parang walang malay kong sinabi. Oo nga, may sulat ako sa ilalim ng unan. Kapag dumating ang emperador para bisitahin ako, ipasa mo ito sa kanya. Huwag mong kalimutan. Nag-isip, sandali si Qinghe. Alam niya talaga na Chu Zhaoyuan at Lin Wei ay kakasal lang. Marahil matagal bago muling bisitahin ako. Pero natatakot siyang masira ang aking pakiramdam. Kaya sinabi niya para aliwan ako. Naaalala ko po, huwag kang mag-alala. Ipinikit ko ang mga mata, binalot ako ng dilim. Ang paghinga ay lalong nagbagal. Ang daloy ng dugo ay lalong nagbagal. Naramdaman ko ang katawan ko ay unti-unting lumalamig. Una, ang mga kamay at paa. Pagkatapos, pataas sa mga limbs. Sa huli, ang puso. Ang tibok ng puso ay lalong nagbagal hanggang sa tuluyang huminto. Maganda. Parang binayaran ko rin ang mga sobrang tibok ng puso ko kapag nakikita ko si Chu Zhaoyuan. Chu Zhaoyuan, marahil kasama ni Lin Wei sa kanilang unang gabing pagtatalik. Sa pagkakataong ito, siya ay hindi na kailangang patayin ang mga kandila. Ikalawang yugto, umaga, nakita ng lahat ang pagmamahalan ng bagong kasal na emperador at emperatris. Kasama ni Chu Zhaoyuan si Lin Wei sa Fengyi Palace. Ito ang unang araw ni Lin Wei bilang emperatris. Ayon sa kaugalian, lahat ng konsorte ay dapat magbigay galang sa kanya. Pero wala ng ibang konsorte si Chu Zhaoyuan. Ang tanging konsorte ay yung pinakamataas na konsorte na itinapon sa malamig na palasyo, Yunshu. Hinawakan ni Lin Wei ang braso ni Chu Zhaoyuan at malambing na nagsabi, pinakamataas na konsorte yun ay konsorte pa rin. Hayaan mo siyang magbigay galang. Nanlalim ang mata ni Chu Zhaoyuan, malamig niyang sinabi,
Nilason ka niya. Ikaw ang dapat itapon sa malamig na palasyo. Ano pang kailangan mong makita siya? Malambing na nagsalita si Linwei. Nagkamali lang sandali si kapatid na yon. At saka, sa wakas ay napangasawa na kita. Linwei, gusto kong matanggap ang pagbati ng lahat. Lumingon si Chu Zhaoyuan at tiningnan ang magandang mukha ni Linwei. Matagal siyang tumahimik bago humalik ng bahagya. Basta masaya ka. Lumingon siya sa eunuko at sinabi, dalhin mo rito si pinakamataas na konsorte yon. Nakaupo si Linwei sa silya. May bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Kapag dumating na talaga si Yunshu at nasaksihan ang kanyang sarili at si Chu Zhaoyuan na lubos na nagmamahalan, saka lang siya tunay na mananalo. Pero ang tagal bumalik ng eunuko. Halos kalahating oras ang lumipas bago bumalik ang eunuko na namumutla ang mukha. Lumuhod siya sa sahig at nanginginig. Matagal siyang tumahimik bago makapagsalita. Nang nanginginig ang boses, patay na po si pinakamataas na konsorte yun. May narinig na tunog ng nababasag sa loob ng bulwagan. Iyon ay ang tasa ng tsaa sa kamay ni Chu Zhaoyuan na biglang nahulog sa sahig. Nanatiling tahimik ang bulwagan ng matagal. Sandali pa ay natawa si Chu Zhaoyuan. Itinuro niya ang maliit na eunukong nag-ulat. Naiintindihan ko na, si Yunshu ang nag-utos sa iyo na magbalita ng ganito. Diba? Kahit na napakatagal na niya sa palasyo, hindi pa rin siya marunong sumunod sa tuntunin. Mga biro lang na ito ay hindi dapat ginagawa. Gusto lang niyang puntahan ko siya. Diba? Nag-aasta pa siyang parang bata. Talagang masyado ko siyang pinalambot dati. Tumingala ang maliit na eunuko. Hindi na siya nagsalita. Namumutla lang ang kanyang mukha. Punong-puno ng bakas ng luha mula sa takot. Tiningnan ni Chu Zhaoyuan ang ekspresyon ng maliit na eunuko. Unti-unting nawala ang kanyang ngiti. Dahan-dahan siyang tumayo. Mahina niyang sinabi, totoo ba ang sinasabi mo? Yumukod ng husto ang maliit na eunuko. Totoong-totoo po. Nang matagpuan si pinakamataas na konsorte yon kaninang umaga, malamig na po ang katawan niya. Emperador? Biglang humiyaw si Linwei dahil nakita niya ang katawan ni Chu Zhaoyuan na biglang gumalaw ng pahapay. Halos mabuwal siya sa sahig. Sa wakas ay hinintay ko rin si Chu Zhaoyuan. Narinig ang mahaba at malalim na boses ng maliit na eunuko. Dumating na po ang emperador pero walang pumasok. Nakatayo lang si Chu Zhaoyuan sa pintuan. Si Qinghe na namamaga ang mga mata na parang mga walnut ay malamig na nagsabi, kung papasok ang emperador, papasok siya. Ano ang kinatatakutan niyang tingnan? Mahal na mahal ka ng kagalang-galang. Noong nabubuhay pa siya, kahit na maging multo man siya, hindi kanya sasaktan. Parang malakas na suntok ang mga salitang iyon sa likod ng ulo ni Chu Zhaoyuan. Muling gumalaw, nang pahapay ang kanyang katawan, nawala ang kulay sa kanyang mukha. Mabilis na sinuportahan siya ni Linwei, emperador. Itinulak ni Chu Zhaoyuan ang kamay ni Linwei. Pumasok siya, lumapit siya sa akin. Asyo? Mahina niyang sinabi. Noong mga nakaraang araw, kapag tinawag niya ako ng ganoon, masayang-masaya akong sasagot. Pero ngayon, hindi na ako makasagot kay Chu Zhaoyuan. Ashu, patuloy na tinatawag ako ni Chu Zhaoyuan. Hindi pwede. Napakalusog mo. Napakasaya. Ang imperial physician sa tabi ay nag-examine sa akin at mahinang sinabi sa Chu Zhaoyuan, Emperor, ang concubine ay malamang namatay dahil sa lumang sugat na nag-flare up. May 3 lumang sugat sa likod niya at ang kaliwang shoulder ay nakaranas din ng malakas na impact. Ang impact na iyon ay napakalapit sa puso. Nabigla si Chu Zhaoyuan. Alam niya kung paano nakuha ang mga sugat na iyon. Ang mga sugat sa likod ay nakuha habang pinoprotektahan siya sa pag-agaw ng throne. Ang kaliwang shoulder ay nasugatan ng mga tauhan ng kalaban habang pinipigil ang plano ng traitorous minister. Noon, tinanong ako ni Chu Zhaoyuan kung masakit. Habang kinakain ko ang chicken leg, umiling ako. Hindi masakit. Hindi masakit. Tingnan mo, kahit ano kinain ko, masarap. Napakalakas ng katawan ko. Pero talaga, paano hindi masakit? Hindi lang ako sanay magsabi. Naging problema ang mga lumang sugat at nagdulot ng sakit dahil sa depression. Ang iyong abang lingkod ay nangangahas maghinala. Ang konsorte yun ay namatay dahil sa pagbagsak ng puso. Chu Zhaoyuan ay tumingin sa akin nang nakapikit. Inabot niya ang kamay niya, parang gustong hawakan ang mukha ko. Ako ang pumatay sa kanya, pero hindi nakapagsalita si Chu Zhaoyuan. Tumayo Qinghe at humarang sa harap ko. Hindi mabuti ang bangkay ng namatay. Para sa kalusugan ng emperor, hindi dapat hawakan. Pinoprotektahan niya ang aking katawan sa harap ng kabaong. Hindi pinahawak si Chu Zhaoyuan sa akin. Ang mukha ni Chu Zhaoyuan ay muling namutla. Alam niyang galit si Qinghe sa kanya. Kahit Qinghe ay ganito ang galit sa kanya, lalo na. Sabi niya nang mahina ang boses. Aishu, galit ka ba sa akin bago ka umalis? Nanahimik Qinghe. Hindi nabanggit ng Your Highness. Naglabas siya ng sulat na may cold expression. Ito ang sulat ng Your Highness para sa Emperor. Basahin mo mismo. Pinauwi ni Chu Zhaoyuan ang lahat. Nakaupo siya mag-isa sa Cold Palace sa tabi ng katawan ko at binuksan ang sulat. Parang yelo sa bundok ng Tian Shan. Malinis tulad ng buwan sa ulap. Alam kong may dalawa ang iniisip mo, kaya ako'y humayo para maghiwalay. Ito ang White Hair Song.
Mahaba ang tula, pero sa unang pahina ng sulat, ito lang ang nakasulat. Wala na, binaliktad ni Chu Zhaoyuan ang pangalawang pahina. Pasensya na, hindi ko na matandaan ang susunod. Diretso na lang ako magsabi. Chu Zhaoyuan, gusto ko kayo. Alam ko ring hindi ako gusto nyo. Pero okay lang. Salamat sa pagiging mabuti nyo sa akin itong mga taon. Alam kong hindi ako mabubuhay. Kaya nag-iwan ako ng sulat para makausap ka ulit. Sa silangan ng lawa, may malaking batong itim. Madalas ako matulog doon. Pangalawa, kapag nakahiga ako doon, laging panatag ang loob ko. Kapag nakahiga ako doon, laging panatag ang loob ko. Sana ilibing mo ito kasama ko para tulog ako doon magpakailanman sa loob ng palasyo. Bukod sa iyo, wala akong kilala, si Qinghe lang ang kasama ko. Ang tanging hindi ko mapapanatag. Hay siya, sana bigyan mo siya ng maraming pera at palabas ng palasyo dahil alam mo ring siguro, ang putang palasyo na ito, hindi talaga lugar para sa tao. Ay, hindi rin ako mapapanatag sa'yo. Sa susunod, wala na akong magliligtas sa iyo sa mga panganib. Hindi ko na mapoprotektahan ang mga pagbabalik mo. Pangalawa, protektahan mo ang sarili mo. Protektahan mo ang sarili mo. Maging mabuting emperador. Huwag magkaroon ng maraming kaaway. Hindi na tayo magkikita. Yunshu, natapos basahin ni Chu Zhaoyuan ang sulat ko. Tahimik sa loob. Hinig lang niya ang naririnig. Biglang may mainit na luha tumutulo sa mukha ko. Naisip ko, umiiyak si Chu Zhaoyuan. Una kong nakita siyang umiyak. Bakit siya umiyak? Siya mismo ang nagsabi. Mahal niya si Lin Wei. Mabuti lang siya sa akin dahil kamukha ko si Lin Wei. Ganito rin ba ang sakit? Kapag namatay, ang hindi minamahal? Hindi ko maintindihan. Hindi rin itinuro ng guro ko. Hindi ko alam kung gaano katagal. Pumasok ang maliit na iyuno ko para magulat. Emperador, ang reyna ay nagkaroon ng atake sa puso at nawalan ng malay. Tumayo si Chu Zhaoyuan. Ang mga bakas ng luha sa kanyang mukha ay tuyo na. Parang muli siyang nagpakita ng kanyang pang-araw-araw na pagiging walang emosyon. Nalaman ko. Pupunta ako ngayon. Tignan mo, kahit na ako ay namatay, nagdulot ng kalungkutan sa Chu Zhaoyuan. Siya ay pupunta pa rin para samahan ang Lin Wei. Buti na lang hindi ko na pinapansin. Ang aking katawan ay inilagay sa bulwagan ng mga ninuno ng maharlikang pamilya. Pinili ang araw para sa libing. Qinghe ay nagbabantay para sa akin. Ilang beses siya nawalan ng malay dahil sa pag-iyak. Naawa ako sa kanya. Ilang beses kong gustong tumayo mula sa kabaong para aliwin siya, pero hindi ko pwede. Qinghe ay isang taong mainitin ang ulo at hindi makapagpigil sa mga bagay para sa mga plano sa hinaharap. Kailangan ko munang pagtiisin siya. Hindi ako binisita ni Chu Zhaoyuan, pero ginawa niya ang huling hiling ko. Inilipat ang malaking black bato mula sa East Lake para ako ay mahiga sa ibabaw nito at ilibing. Sa araw ng pagsara ng kabaong at libing, Chu Zhaoyuan at Lin Wei ay dumating ng magkasama. Chu Zhaoyuan ay nanatiling kalmado hanggang sa may isang maid nanginginig nagbigay ng isang bagay sa Lin Wei. Reyna, ito ay nahukay mula sa Lotus Pond. Parang gusto mo ito dati. Ito ay isang jade pendant. Jade ang base. May gold carving ng bamboo sa ibabaw. Ito ay matagal kong ginamit. At pagkatapos ay tinapon sa Lotus Pond. Lin Wei ay nagalit ng mahina. Ano ba ang masamang bagay na ito? Hindi. Gusto niyang itapon ang jade pendant. Pero Chu Zhaoyuan ay biglang nagsabi, dalhin mo dito. Hindi alam kung paano ang gold decoration sa labas ng jade sa pag-abot sa kamay ng Chu Zhaoyuan ay agad nahulog. Kaya ang jade pendant ay nahati sa ilang bahagi. Sa pagtingin sa gilid, matagal na itong nasira. Nagulat si Chu Zhaoyuan. Nasira ang pay. Alam mo, ang pay ay nakakapagsanggalang sa may-ari, pero ang nasirang pay ay masamang pangitain. Sa halip, maaari pa itong magdala ng kapahamakan. Sa palasyo ko, napakaraming mahalagang bagay. Bakit ko pa dadalhin ang isang nasirang pay sa katawan ko? Sabay ng Qinghe na namumula ang mata. Sinabi sa akin ng mahal na reyna, ang pay na ito ay ibinigay mo sa kanya noong una mong pagkikita. Nabigla si Chu Zhaoyuan. Dala-dala niya ang pay na ito nang ipagsanggalang niya ang hari sa pag-aagawan ng trono. Isang palihim na pana ng tauhan ng prinsipe ang sumugod. Ang pay na ito ang sumanggalang kaya nasira ang pay. Naghanap ang mahal na reyna ng manggagawa. Ginawa ang isang balot na ginto para maipon ang pay. Sinabi niya, habang daladala ang pay na ito, lahat ng kapahamakan ay pupunta sa kanya. Ang mabuting kapalaran ay para sa hari. Mahal niya ang hari, kaya buong puso niyang ipagsanggalang ang hari. Biglang nabuksan ang kabaong. Maingay ang mga tao. May mga pigil ng mga eunuko at katulong. May pagiyak ni Lin Wei. Tinatawag ni Chu Zhaoyuan ang pangalan ko. Ashu, narito ako. Kasama kita. Para siyang baliw. Namumula ang mga mata. Nagsusumikap na pumasok sa kabaong. Malakas na sabi ni Lin Wei, huwag ninyong hayaang lumapit ang hari. Nagkagulo-gulo. Sa huli, Chu Zhaoyuan ay pilit na hinila ng mga tauhan. Isinara ang kabaong. Inilibing sa lupa. Matagal na panahon, unti-unting bumalik ang paghinga ko. Dilat ang mga mata. Ang nakita ko sa kabaong ay tumpok-tumpok na ginto at perlas. Halos mabulag ang mata ko. Alam kong maraming kasama sa libing. Hindi ko inakala na ganito karami. Agad-agad na natuwa. Halos hindi makahinga. Sa sandaling ito, nakahinga na ako. Pero ang hangin sa kabaong ay limitado. Sa ibabaw,
Sara na ng makapal na lupa. Kahit na ang pinakamahusay na mandirigma, mahihirapan buksan. Pero okay lang, may kasama ako. Pare, tinapik ko ang malaking batong itim. Sandali lang, naglabas ng ulo ang malaking batong itim. At 4 na paa, may dagdag na isang buntot. Tama, ito nga ang tagapagtatag ng aming sekta ng closed breath, Kung Fu. Lolo ng lolo ng lolo ng lolo ng aking master 10,000 taong pagong. Dahan-dahan itong nagbukas tabla ng kabaong at nagpatuloy sa pagbukas ng ibabaw na lupa. Pumasok ang sariwang hangin. Masayang iniunat ko ang mga braso ko sa harap ng langit. Malaya na ako. Makalipas ang 3 taon, alam ng lahat. Sa tavern sa hangganan, may isang magandang mayamang babae. Mga gwapong binata, gustong makuha ang kanyang pagsang-ayon. Siyempre, ako ang mayamang babae. Sa sandaling ito, 8 magandang lalaki sa harap ko. Nakahanay sa isang linya. Ipinapakita ang kanilang mga talento. Sinusubukang makuha ang aking puso. Una, nagbigkas ng tula agad. Malayang nagpahayag ng damdamin para sa akin. Pangalawa, gumuhit agad. Iginuhit ang aking ganda. Pangatlo, tumugtog ng gukin. Ipinahayag ang damdamin sa tulad tubig na tunog. Ang talento ng bawat isa ay kamangha-mangha. Pero lahat ako ay antok na antok. Nagpalakpak ng pabiro hanggang sa umakyat ang pangwalo. Suportado ang mga halos nagsasara na mata ko. Nagsabi habang antok, "Anong talento mo? Ipakita mo." Ang binata ay nagsabi ng, "Sige." Pagkatapos ay hinubad ang panlabas na damit. Nakalantad ang malinis na abs. Nagbangon ako sa pagkakasakit. Tumayo ng isang carp jump. Nagpalakpak ng masigasig. Magaling. Ang ibang binata ay nagalit. Hindi inakala na ang mayamang babae ay may malaking kayamanan, pero ang kanyang espiritualidad ay hindi sumabay. Gusto lang ng mga mababang interes. Sinabi ko sa pangwalong binata, "Ngayon, ikaw ang kasama ko sa pag-inom." Lumapit siya, umupo malapit sa akin. Isa siyang napakagwapong binata mula sa Western Regions. Matangkad ang ilong, malalim ang mga mata, maputi ang balat, malaki at malusog ang katawan. Nakakabilib talaga, hindi mo mapapansin ang iba. Pero dahil nakaranas na ako ng maraming bagay sa mundo, kaya hindi ako nagpakita ng pagkabigla. Hinimas ko ang lalamunan ko, tapos ang pectoral muscles at ang abs. Tapos nagkomento ako, "Talagang napakaganda." Binigyan ko ang binata ng kanluran ng maraming mga butil ng ginto. Sinabi ng binata ng kanluran, "Matagal ko nang naririnig ang pagiging maganda ng binibini." Isang karangalan para sa akin. Ang magsilbi sa pag-inom ng binibini. Hindi ako kukuha ng bayad. Dominante kong sinabi, "Ang dami mong sinasabi. Kunin mo lang ang ibinigay ko." Nagpakita siya ng labis na kasiyahan. Malinaw na lalo siyang humanga sa akin bilang isang maganda at mayamang babae na may dominante. Binigyan niya ako ng alak. "Base sa accent mo, hindi taga dito ang binibini." "Saan po galing ang binibini?" Payapa akong sinabi. "Ako, isang tao lang. Sa totoo lang, sa simula, hindi ako ganito magpakilala. Gumagawa ako ng mga kwento tungkol sa pinanggalingan ko. Pero mabilis kong nalaman na ito ang pinaka-cool na paraan ng pagpapakilala. Ang kalungkutan at pagkamuhi sa mundo ay nagpapalakas ng aking misteryosong karisma." "Talaga?" Pagkatapos marinig ng binata ng kanluran, lumaki ang mga mata niya na kulay kristal. "Ang binibini ay tiyak na may maraming kwento." Sa ground floor ng tavern, may storyteller na humampas sa ang tabla. Kwento niya ang kasalukuyang emperador at reyna. Iyon ay Chu Zhaoyuan at Lin Wei. Sa kwento, Chu Zhaoyuan at Lin Wei ay magkasintahan mula pagkabata. Pero noong bata si Chu Zhaoyuan, hindi siya mataas sa lipunan. Hindi niya maprotektahan ang taong minamahal niya. Nakita niya mismo ang pag-aasawa ni Lin Wei sa hilaga. Pagkatapos Chu Zhaoyuan ay halos mamatay, pero nakuha niya ang trono. Matagal na niyang nakuhang dalhin si Lin Wei at ginawa niyang reyna. Sa mga nakaraang taon sa palasyo, si Lin Wei lang ang reyna. Hindi na nagdagdag ng ibang konsorte si Chu Zhaoyuan. Tinanong ako ng binata ng kanluran, "Binibini, ano po?" Nabalik ako sa kasalukuyan. "Wala, ito na ang pinakamagandang wakas para sa kwento." Pero hindi pa ako nakapagsabi ng, may mabilis na kabayo na lumitaw sa ibaba ng tavern. Ang tao ay hinila ang kabayo at tumakbo palapit na parang nagmamadali. Tinaboy palabas ng kwarto ang batang taga West Region. Pagkatapos, hinawakan niya ang collar ko at nagwala. Malaking problema. Lindol, ang taong iyon ay walang iba kundi Chinghe. Pagkatapos siyang palabas sa palasyo, sinubukan ko siyang harangan sa isang walang tao na alley para sabihin sa kanya na hindi ako, pero sumigaw siya ng multo at tumakbo ng 2 kilometro. Kung hindi magaling ang light foot skill ko, muntik na ako hindi makasunod sa kanya sa pagkaalam niya na talagang hindi ako namatay. Chinghe ay umiyak at sumigaw ng multo at mahigpit na yakap ako. Muntik na ako mamatay. Sa sandaling iyon, nagtataka ako. Ang lindol ay 1 buwan na ang nakalipas, diba? Ano ang ginagawa mo rito ngayon? 1 buwan na ang nakalipas. Nagising ako sa panaginip at naramdaman ang bahagyang pagyanig. Pero walang malaking problema. Mabilis akong natulog ulit. Ang mukha ni Chinghe ay namumutla. Ang epicenter ay nasa outskirts ng capital. Bigla kong naalala ang isang bagay. Agad akong nagulat. Outskirts ng capital. Ito ang lokasyon ng Imperial Tombs. Ibig mong sabihin Chinghe ay tumango at ipinikit ang mga mata sa desperasyon. Landslide. Ang Imperial Tomb ay gumuho. Ang mga tomb ng iba ay walang problema. Tanging ang kabaong mo ay nahubdan
Ang lid ng kabaong ay nawala, nakita ng lahat. Sa loob ng kabaong, may mga bulok na patatas lang. Grabe na, talagang sobra na. Noon, napakaraming gold, silver, at kayamanan na burial goods. Hindi ko talaga magagamit ang lahat ng iyon, kaya sumulat ako ng sulat sa mga tomb raider sa mundo ng martial arts. At inimbitahan silang mag-raid ng tomb. Okay lang na kinuha nila ang burial goods. Pero bakit sila nagtapon ng patatas sa loob kahit walang lindol? Kapag nakita ni Chu Zhaoyuan ang tomb ko na may mga sprouting patatas, hindi ba kakaiba rin iyon? Ang mukha ni Qinghe ay namumutla. Ang emperador ay galit na galit. Sinabi niya kahit saan huhukayin ng 3 talampakan para hanapin ka. Nalaman natin ang balita ng huli. 1 buwan, sila, posibleng malapit na rito. Tinakpan ko ang bibig ni Qinghe. Bad mouth. Huwag magsalita. Tumakbo tayo. Pero huli na, may tunog ng kabayo sa ibaba ng tavern. Ang mga tao ng gobyerno ay dumating sa tavern, mega, tamser, mga waiter, storyteller, ay nagtakbuhan sa takot. Sa gitna ng maraming carriage, may tumalon na isang itim na kabayo. Sa ibabaw ay may pamilyar na katawan. Siya ay tumingin sa taas. Ako ay tumingin sa ibaba. Sa pagitan ng isang palapag, tumingin kami sa isa't isa. Mula sa malayo, Chu Zhaoyuan. Siya mismo ay dumating rito. Nakita ko ulit si Chu Zhaoyuan. Siya ay nakaupo sa harap ko. Sa maliit na kwarto, kami lang ang dalawa. Hindi siya nakasuot ng dragon robe, nakasuot ng ordinaryong itim na damit, at may mga guwardiya na daan-daang tao. Kaya ang mga kliyente sa tavern ay nag-isip siya ay anak ng isang military officer. Chu Zhaoyuan ay pinatayo ang mga guwardiya sa labas. Kaya pinauwi ko rin ang Qinghe ay hindi kampante. Sa pag-alis, tumingin siya sa akin ng 3 beses sa isang hakbang. Ipinahiwatig ko sa kanya ng mata na magpakampante. Kapag sa loob, kami lang ang dalawa ni Chu Zhaoyuan, sinimulan ko siyang tingnan. Siya ay napakapayat. Ang cheeks sa eye sockets ay lubog. Wala na ang dating sigla. Parang hindi siya masaya. Pero siya ay naging emperador ng 3 taon. Ang kapangyarihan ng anak ng langit ay mas malakas. Kapag walang expression, madaling takot ang tao. Ang madilim, malalim na mata ni Chu Zhaoyuan ay tumitig sa akin. Malamig na sinabi niya, nakita ulit tayo. Yunshu. Noong mga panahon sa palasyo, sa harap ng iba, tinatawag niya akong Yunshu. Sa pribado, Ashu ang tawag sa akin. Nang bumalik si Lin Wei sa palasyo, hindi na niya muling binanggit ang pangalan ko. Malayo at malamig na lang siyang tumawag sa akin bilang noble consort. Ngayon, kahit nagalit siya, habang tinatawag ang pangalan ko, ngunit parang may bahagyang pagnanais na lumapit. Ang kwarto sa restaurant ay taon-taon kong inuupahan, kaya sa pagkakataong ito, si Chu Zhaoyuan ay isang bisita, kaya nais kong pahupain ang tensyon. Matagal ang biyahe, siguradong nauuhaw ka na, Ginoo. Tao! Magdala ng tsaa. Bumukas ang pinto, ang gwapo at matangkad na binata mula sa kanluran ay pumasok at sinimulang maghanda ng tsaa. Tiningnan siya ni Chu Zhaoyuan at biglang namula ang mukha niya. Wala bang ibang alila ang restaurant na ito? Bakit ikaw ang naglilingkod? Ang paglalagay ng tsaa. Agad na yumuko ang binata mula sa kanluran. Kino? Meron po, pero si Binibini, palagi po akong pinaglilingkod. Mas mabuti pa kung hindi siya nagsalita. Nang magsalita siya, lalong sumama ang mukha ni Chu Zhaoyuan. Nakita ng binata mula sa kanluran ang masamang ekspresyon ni Chu Zhaoyuan at naramdaman niyang nagkamali siya ng sinabi. Kaya nagmadali siyang magpaliwanag. Sa totoo lang, hindi lang po ako. Mayroon pang 7 ibang kapatid. Kaming 8 ay nag-iikot sa paglilingkod. Paano ko sasabihin? Lihim kong tiningnan si Chu Zhaoyuan. Parang kung may maglalagay ng mitsa sa ulo niya. Agad siyang puputok tulad ng isang granada. Napabuntong hininga ako at pinaalis ang binata mula sa kanluran sa pamamagitan ng kamay. Malamig na tiningnan ako ni Chu Zhaoyuan. Sinabi niya, bakit mo ako nilinlang? Nagbuhos ako ng tubig. Uminom muna kayo ng tsaa, Ginoo, para lumambot ang lalamunan. Tatanungin ulit kita ng emperador. Bakit mo nilinlang ang emperador? Hindi ko na matiis. Inihagis ko ang tsarera sa mesa. Nagkalat ang tsaa. Kung hindi, malamig kong sinabi. Kung hindi kita nilinlang ni Chu Zhaoyuan, makakalabas ba ako? Kung hindi ako lalabas ng palasyo? Ilang taon mo akong ikukulong sa malamig na palasyo? Ang pagkain sa malamig na palasyo ay panis. Ang kumot ay manipis lang. Nakikita mo ba ang peklat sa kamay ko? Iyon ay frostbite mula noong mga panahong iyon. Siyempre, kailangan kitang linlangin. Siyempre, kailangan kong magkunwari. Kung hindi, matagal na sana akong namatay sa malamig na palasyo. Ang tingin ni Chu Zhaoyuan ay napunta sa aking braso. Nakakagulat ang peklat ng frostbite sa kanyang mga mata ay may pag-aalala, may pagkakasala, may pagsisisi. Nang muling magsalita, humina na ang tono niya. Ashu, talagang pinahirapan kita, pero hindi kita pababayaan. Hindi ako nagsalita. Matagal ang katahimikan sa loob. Pagkatapos ng mahabang panahon, may inilapag si Chu Zhaoyuan ng marahan sa mesa at itinulak ito sa akin. Iyon ang jade pandang. Pinagawa niya ulit ng bagong casing ang isang manggagawa. Makinis at makinang ang jade at halatang lagi niya itong suot. 3 taon ko itong dinala sa katawan. Nagsisisi ako. Nagsisisi kung bakit hindi ko noon nakilala na ito ang regalo nating dalawa. Palagi akong nananaginip. Nanaginip ako sa'yo. Bumalik ka mula sa isang misyon sa Prime Minister's residence.
punong-puno ng mga sugat. Nakahiga sa kama, ngunit nakangiti pa ring umaaliw sa akin. Sinasabing hindi masakit at sa daan patungo sa trono, sinamahan mo ako na may malubhang sugat, papasok sa palasyo at kinuha ang huling habilin ng aking ama. Sa sandali ng tagumpay, sinabi mo sa akin, kinaya ni Chu Zhaoyuan ang tono ko noon. Ang ganda, Zhaoyuan, mula ngayon, ikaw na ang emperador, wala nang mang-aapi sa iyo. Mainit na likido ang tumulo sa jade pendant. Tinakpan ni Chu Zhaoyuan ang kanyang mukha upang hindi ko makita ang kanyang pag-iyak. Nanatili akong tahimik sandali at marahan kong sinabi, Emperador, maganda nga ang jade, pero kapag nabasag, basag na. Kahit papilitin itong buuin, basag pa rin ito. Nanginig ang katawan ni Chu Zhaoyuan. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng walang katapusang pait. Sa wakas, nasabi niya ang mga salitang, Ashu, pasensya na. Umiling ako. Wala namang dapat ipagpasensya. Biglang nagbukas ang bibig ni Chu Zhaoyuan nang mabilis gustong magpaliwanag. Ashu, ikaw ang taong mahal ko. Ang nangyari noon, may malaking dahilan ako. Hindi mo nauunawaan ang mga usapin sa korte. Pinutol ko siya, Emperador, naiintindihan ko. Natigilan, si Chu Zhaoyuan. Ngumiti ako. Alam kong gusto mong sabihin sa akin na ang mga mag-aaral ng pamilya Lin ay nasa lahat ng dako sa korte. Bagong upo ka pa lang, kailangan mo ang kapangyarihan ng pamilya Lin para manatiling matatag. Kaya, kahit malinaw na alam mo sa puso mo na hindi ako ang naglason, kundi si Lin Wei ang gumawa-gawa ng eksena, kailangan mo pa ring magpaligaya sa kanya, makipagtulungan sa kanya. Kaya wala kang magawa kundi parusahan ako at ipasok sa malamig na palasyo. Gusto mo ring sabihin na nang parusahan mo ako at ipinasok sa malamig na palasyo, sakalang naisip ng pamilya Lin na hindi ko nabantahin ang posisyon ni Lin Wei bilang reyna, kaya hindi na nila ako pinatay. Sa totoo lang, iniingatan mo ako. Tama ba? Bahagyang nakabukas ang bibig ni Chu Zhaoyuan. Isang salita man ay hindi niya masabi. Pinaghirapan niya akong hanapin, marahil para lang sabihin sa akin ang mga ito, pero hindi niya inaasahan na alam ko na pala itong lahat. Oo, alam ko talaga ang lahat. Gusto ko lang magkunwaring hindi ko alam. Tulad ng pagiging masakit talaga ng nararamdaman ko, pero gusto kong magkunwaring hindi masakit. Hindi ako tunay na tanga. Itinuro lang sa akin ng aking guro na walang saysay ang mabuhay nang masyadong malinaw ang isip. Sa buhay na ito, ang pinakamasaya ay ang maging masaya sa pagiging tanga. Emperador, naiintindihan kong mahal mo ako, pero ang pagmamahal na ito ay hindi na ang gusto ko. Hindi na napigilan ni Chu Zhaoyuan. Tumungo siya ng isang hakbang pasulong. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Ang kataas-taasang emperador tumingin sa akin na halos nakayukod. Ashu, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Ibibigay ko ang lahat sa iyo. Ngumiti ako. Totoo ba? Siyempre, totoo. Ito ay pangako ng emperador. Mabuti. Tinigil ko ang aking ngiti. Kung gayon, gusto kong hindi ka na maging emperador. Natigilan si Chu Zhaoyuan. Hahanap ako ng peking gamot na pampatay para sa iyo. Mula ngayon, hindi ka na si Chu Zhaoyuan. Ikaw lang ang asawa ko. Si Yunshu. Maglalayag tayo sa ilog. Mamuhay ng malaya. Mula ngayon, maging isang pangkaraniwang mag-asawa tayo. Kung ganito, mabubura ang lahat ng nakaraan at muling mamahalin kita. Ano sa tingin mo? Nanlumo ang mukha ni Chu Zhaoyuan. Ngumiti ako at hinila ang aking kamay. Nakikita mo ba, emperador? Hindi mo ito magagawa. Mahal mo ako. Pero ang pagmamahal mo ay binigyan lang ako ng lamig, pagdaramdam, at paghihirap. Hindi kita sinisisi. Pero ang paglimot sa isa't isa, ang pinakamabuting pagpipilian para sa ating dalawa. Nanatiling tahimik si Chu Zhaoyuan ng matagal. Matagal? Napakatagal. Mahinang tinanong niya. Ashu, isang huling tanong. Gusto mo pa rin ba ako? Ngumiti ako. Emperador, umalis ka na. Hinihintay ka pa ng reyna. Maraming babae sa mundo ang nagkakagusto sa iyo. Pero ako, hindi na talaga isa sa kanila. Umalis si Chu Zhaoyuan. Umalis din ang mga opisyal na pumaligid sa restauran. Mabilis na pumasok si Qinghe. Pagpasok niya, nakita niya akong ligtas at walang sugat. Umiiyak, sinabi niya, Diyos ko, natakot ako ng husto. Ang pagdaya sa emperador ay krimeng parurusahan ng kamatayan sa buong angkan. Akala ko hindi na tayo mabubuhay. Ngumiti ako habang naglalagay ng alak. Hindi naman, hinawakan ako ni Qinghe. Anong sinabi mo sa emperador? At nakaya mo lang siyang paalisin ng ganon? At nang umalis ang emperador, namumula ang mga mata niya, mukhang napakabigat ng kanyang loob. Uminom ako ng alak, kaya pa kong sinabi. Normal lang na malungkot. Ang taong gustong makuha ang lahat ay tiyak na hindi magiging masaya. Pagkatapos noon, hindi na muling nagpakita sa akin si Chu Zhaoyuan. Nagpatuloy ako sa pag-inom sa isang tavern sangganan, nagpapakalasing araw-araw. Nag-ampon din ako ng ilang ulila at tinuruan sila ng pagpigil ng hininga. Si Qinghe naman ay nagtayo ng negosyo sa lungsod at naging kilala na siya sa rehiyon ng Kanluran bilang isang tanyag na may-ari ng tindahan. Sa negosyo ng tsaa, kabayo, at seda, wala siyang hindi pinapasok, kaya't kumalat ng mabilis ang mga balita sa kanya. Madalas niyang ibalita sa akin ang mga nangyayari sa kabisera. Nang lubos nang naging makapangyarihan si Chu Zhaoyuan, ginamit niya ang mga paratang ng pang-aabuso at pagnanakaw upang imbestigahan ang pamilya Lin. Mula pa noong panahon ng dating emperador,
ang pamilya Lin ang nangingibabaw. At ngayon, tuluyan na silang nagbagsak. Si Lin Wei ay ipinatapon sa malamig na palasyo. Daw ay nilagyan ni Chu Zhaoyuan ang kanyang pagkain ng lason upang maranasan din niya ang lasa ng pagkalason na ipinaratang sa kanya noon. Payapa lang ang naramdaman ko nang mabalitaan ito. Ang mga nangyari sa palasyo parang pangyayari na sa nakaraang buhay. Para na itong kwento ng isang manunulat. Hindi na nito kayang galawin kahit katiting na damdamin sa puso ko. Ilang taon ang lumipas, isang matandang eunuko mula sa palasyo ay dumating mula sa malayo sa maliit na lungsod sa kanluran. Sinabing mabigat ang sakit ni Chu Zhaoyuan at nagpipilit siyang mabuhay para lang makita ako isang huling beses. Matagal akong nagdalawang isip. Sa huli, sinabi ko sa eunuko, hindi na ako pupunta. Sa buong buhay ng emperador, nakuha na niya ang lahat ng gusto niya. Ako na lang ang kanyang panghihinayang. Kung mananatili ang panghihinayang na ito, magkakaroon pa siya ng pag-asa. Ito ang magbibigay sa kanya ng lakas upang malampasan ang kanyang sakit. Kung pupunta ako at makikita niya ako, maaaring isipin niyang natupad na ang lahat ng kanyang hangarin sa mundo at mawawalan na siya ng dahilan para mabuhay. Kaya't pakisabi sa emperador na pagalingin niya ang kanyang sarili. Marami pang panahon para sa amin. Yumuko ang matandang eunuko. Matalino po ang inyong kamahalan. Hanggang ngayon, humahanga pa rin ang inyong abang lingkod. Umalis siya. Dumating si Chinghe para dalawin ako at narinig ang huling bahagi ng aming usapan. Pribado niya akong kinagalitan. Bakit mo pa tinutulungan ang hayop na emperador na yan? Dapat pinuntahan mo na lang siya at kinainis hanggang mamatay para wala na tayong problema. Iwinasiwas ko ang kamay. Iba yon. Si Chu Zhaoyuan ay isang mabuting emperador. Sa kanyang pamamahala, ang mga ordinaryong tao ay namumuhay ng maayos. At saka, kapag namatay ang emperador, iyon ay pambansang pagluluksa. Magdadamit ng puti ang buong bansa. Saan tayo kukuha ng alak? Hindi mapakali si Chinghe, pero hindi mo dapat sinabi sa kanya na marami pang panahon. Ngumiti ako. Ang tinatawag na marami pang panahon ay wala namang iba, kundi sa kanya, ang palasyo'y dagat na malalim. Sa akin, ang buhay mandirigmay hanggang dulo na lang. Mahaba pa ang buhay, ngunit hindi na kami magkikita. Sa sandaling iyon, kumatok ang may-ari ng tavern. Binibini, may bagong dumating na mga batang lalaki para magtanghal ng kanilang talento. Pasilipin mo sila. 16 na binata ang humarap sa akin nang nakahanay. Ano-ano ang inyong talento? Sabay-sabay nilang hinubad ang kanilang mga balabal at ipinakita ang kanilang mga abs. Tumayo ako at humiyaw ng malakas. Ang galing!